Ako po si Gwen Valenzuela at ang cell leader ko or discipler ko ay si Mamo Pastora Esther Horquilla. Ako po si Jervis Jomari Lopez. Sa leader ko po si Joshua L. Horquilla. Ako nga pala si Jovit Vicente. Ako naman po si Nanay Alice Vicente. Kami po ay part ng primary couple na ina-handle po ni Pastor Pony and si Pastora Esther. Ilang taon ka na sa church? Pwede mo bang i-share kung paano ka napunta or na-invite sa Pag-ibig? 7 years na po kami dito sa church. Nag-start po kami dito na May 2017. Kami po ay na-invite lang ng isang kaibigan. Kung kilala niyo po si Sister Nori. Sinama lang po kami sa isang camp sa Zambales. Iyon po ang nagsimula ng makilala namin si Christ. Kaya nung pagka-uwi po namin dito ay nag-decide na po kami na magsimba dito sa Pag-ibig Church. 6 years na po ako sa church. Start po ako nung around 2018 or 2019. Hindi ko po masasabing aksidente na napunta ako dito sa church. Pero yung reason po na napunta ako dito is dahil in-invite po ako ng aking kuya, which is si Kuya Sean, dahil wala po akong kasama sa bahay. I am almost 2 decades na sa Pag-ibig, to be exact 19 years. And napunta ako sa Pag-ibig because of Norma. So member po ako ng Norma. And last September 16, 2005, nandun po si Pastor Phony together with Areha brothers, si Kuya Edwin, si Kuya Eric, tsaka si Eman. So they were the one who invited me. And that was also the day I received Jesus as my Lord and personal Savior. Napunta ako sa church, hindi talaga ako decided. Parang I received Jesus as my Lord and personal Savior, pero I don't want to go to a born-again church. Pero si Lord, since I desire na makilala siya deeply in my life, gumawa siya ng way. Kasi yung fellowship namin, dati sa Norma, every Friday. So, sa Shalom yun ginagawa. And I always been attending, pero ayokong pumunta sa Pag-ibig. So, yon. And one time, nagkaroon ng brownout sa Shalom, sa fellowship. So, nagawa yung fellowship dito sa Pag-ibig Church. And that was the first step na pumasok ako sa isang born-again church. Yun din yung first time na pumunta ako sa Pag-ibig. And since then, hindi na ako umalis. Ano yung naging turning point ng buhay mo na nag-encourage sa'yo para maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig? So, since tumapak po ako dito sa church, 2005, hindi na po ako umalis. Why? Kasi ever since po siguro nung bata ako, feeling ko prepare na ako ni Lord. Kasi nga po sa Norma, nilulook forward ko yung every bakasyon nag-BBBS kami. So I want to seek God more talaga sa buhay ko. So nung pumunta po ako dito sa church, hindi na ako umalis. Why? Because the God that I have been seeking, na tagpuan ko po sa Pag-ibig. And because of that, through Pag-ibig po, natuto po akong mag-pray, natuto po akong magbasa ng word ni Lord, nang naiintindihan ko. And because of that also, nag-decide po ako to commit sa prayer ministry, na until now po, nandun po ako ngayon. Naging turning point po ng buhay pananampalataya ko is yung nag-encounter ako and nag-undergo ako ng discipleship. Encounter ko po, unang naranasan kung gaano ba ako mahal ng Panginoon, na tumulong din sa akin na magpatuloy sa cell group. Cell group po natutunan ng importansya ng accountability, at sa cell group ako natuturuan ng cell leader ko na kung paano lumakad kasama ang Panginoon, at ito rin ako natuturuan bilang maging isang leader at maging isang example sa mga kabataan. Ngayon, napapagamit ko na sa Panginoon ang aking talento sa music team, at di lang doon, nagagamit na rin ako ng Panginoon upang umakay ng iba pang kabataan. Dati, bago kami mapunta sa Pag-ibig, ang buhay namin sa tindahan na kami umaasa. Nag-uumpisa kami, araw-araw may mga binabayaran kami. Nung napunta kami sa Pag-ibig na to, dito namin nakilala sa Panginoon na talagang siya yung nagbibigay sa amin ng lakas para gampanan yung mga tungkulin para sa Panginoon at sa mga kapatid namin na nandito, na siya yung nagbibigay sa amin ng advice na paano namin palalaguin yung tindahan namin. Hirap talaga bilang ama, mahirap handling mga financial na panggasto sa araw-araw. Nung napunta kami sa Pag-ibig, dito namin naramdaman yung pag-ibig ng Panginoon. Dito namin natutuhan kung paano rin magmahal sa mga kapatid.
At saka po, nung napunta po kami dito sa Pag-ibig, hindi lang pag-ibig ni Lord ang naramdaman namin, kundi pati ang pag-ibig ng bawat isa, lalong-lalo na ang couples, lalo na ang mga kananayan na nagsilbing gabay sa amin mag-asawa para maranasan namin kung paano rin nila naranasan ang pagpapala ni Lord. Ano naman pong epekto sa personal ninyong buhay ng pagkakakilala nyo sa Panginoon? Kasi nung una, ang buhay namin masasabi mong hirap. Bagsak po kami. Siguro marami nang nakakakilala sa amin paulit-ulit kung tinetestify kung paano kami noon na bagsak ang aming kabuhayan. Pero si Lord, napakabuti niya. Napakabuti niyang Panginoon. Buhay talaga siya sa buhay namin at pinakita niya sa amin ang miracle kung paano magbago ang buhay ng isang pamilya. Tinuruan niya kami kung paano namin i-handle tindahan namin. Ginamit niya ang aking cell leader, si Mamo Esther, na nagtiyaga at laging nandyan sa tabi ko na lagi niya akong ginaguide. Malaki ang naitulong nito sa aking personal na buhay, lalong-lalo na sa aking pag-aaral. Dati, sa pag-aaral, sobrang bababa ng mga grades ko. Parang wala lang sa akin yung pag-aaral. Pero ngayon, grabe si Lord kasi nagtapos ako ng may mataas na karangalan. At di lang yun, meron din akong award na Best in Mathematics and Best in Research. Ang epekto po sa akin nung makilala ko si God sa pamamagitan ng pag-ibig was, personally, naghahanap po ako ng purpose eh. And nakita ko rin po yun sa pag-ibig. Bakit po? Kasi sa pag-ibig po, dito ko po natagpuan yung mga tunay na kaibigan. And being a introvert person, I was always alone and I feel like alone, ganyan. So, nung napunta po ako sa pag-ibig, nagkaroon po ako ng mga kaibigan. I realized, pwede pala ako maging kaibigan. Tapos, pwede pala ako magkaroon ng kaibigan na anumang personality meron ako, tatanggapin ako. So, I love that. And God blesses me, those people, through pag-ibig. And aside from that, yung epekto nung pag-ibig sa akin was, nagkaroon po ako ng purpose to share my life. Feeling ko wala akong something na i-share about me. Na parang ako lang naman to, walang something special sa akin. When I received Jesus as my Lord and personal Savior, and may mga ipinakilala sa aking tao si Lord para i-disciple, meron palang kagaya ko na kailangan si Lord, na kagaya ko ng personality, kagaya ko ng needs. So, since then, natagpuan ko po yung joy and yung fulfillment na pwede kang magamit ni God, whatever personality you have, and pwede mong ma-bless yung ibang tao, whoever you are. And sa church, sa pag-ibig, natuto po ako kung paano harapin yung life ng may confident. Kasi sa panahon naman natin ngayon, sobrang dami nang nangyayari. But because of the teaching and the example of the people na nasa church, from my leaders to those people na kapwa ko leaders sa church, may confident ako na harapin yung life na meron ako, na alam ko for sure kung hindi ko na-receive si Jesus as my Lord and personal Savior, hindi ko malalampasan or hindi ko matututunan. And syempre, one last thing is that yung epekto sa akin ng relationship, ng fellowship mismo sa church is yung maging secure ka na magkakaroon ka ng mabuting pamilya na bubuuin mo in the future. Kasi you know na meron kang pagdadalhan sa kanila na alam mong mas matututukan sila for the next generation. Ngayong taon, 42 years na ang pag-ibig. 50 years from now, Umaasa ko na ang pag-ibig ay isang tahanan pa rin na punong-puno ng pagmamahalan. At isang simbahan na kung saan ang presensya ng Panginoon ay patuloy pa rin nating mararanasan. 50 years from now, umaasa ako na ang pag-ibig ay isang tahanan pa rin na gagamitin ng Panginoon upang marami pang kabataan ang makasumpong ng kaligtasan. gusto ko pa rin makita na ang pag-ibig ay isa pa rin tahanan na tatanggapin ka maging sino ka man.